Gumagamit po ba kayo ng portable gas stove? Ingat po tayo dahil isang pamilya po sa Navotas City ang naging biktima ng pagsabog ng ganitong klase ng lutuan. Meron naman pong paalaala ang Bureau of Fire Protection upang tayo ay maging ligtas sa mga ganitong insidente. Sa unang tingin, tila isang normal at payapang umaga ang bumungad sa isang eskinita sa barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas, nitong Pebrero 25, dakong alas 9 ng umaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga batang naglalaro sa labas, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ang kapayapaan ay napalitan ng takot. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Sa tindi ng pagsabog, nasira ang mga tolda sa tapat ng mga bahay. Kamuntikan pang mabagsakan ng mga kahoy na panukod ang tatlong batang naglalaro na mabilis na nagtakbuhan palayo. Ilang segundo pa ay makikita ang isang babaeng palayo sa lugar na pinagsabugan na duguan ang kaliwang mukha. Siya ang nakaupo malapit sa pinanggalingan ng malakas na impact ng pagsabog. Posibleng ang mga debris na lumipad ang tumama sa kanya. Ngunit ang mas nakababahalang tagpo ang sumunod na nakuhanan ng CCTV. Ang babaeng kasunod na lumabas ng blast site, gula-gulanit na at halos wala nang natira sa kanyang damit. Malinaw na makikita ang mga sariwang lapnos sa balat dulot ng matinding pagsabog. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad at sa kwento ng mga saksi, isang ginang ang maghahanda sana ng kanyang paninda na nilagang mais. Isang simpleng paghahanda sa kusina na nauwi sa isang mapanganib na aksidente. Nagkaroon ng pagsingaw o pag-leak ng liquefied petroleum gas mula sa tangke ng portable gas stove habang tinatanggal ang burner nito. At dahil sa nakasinding gas stove malapit dito, isang iglap lamang naganap ang malakas na pagsabog. Pero yung mais na pinagsasalangan nila is hindi naman talaga sumabog. Ang sumabog yung papalitan pa lang nila ng ulo. Ayun. Gulat na lang din sila na biglang umapoy. Sabi nga ng kapatid kong isa, yung si Jenrex, is hindi naman dapat sasabugan si mama kasi hinabol niya pangaraw. Kaso inano niya daw yung asang niyang anak na si Bugoy. Na inano niya, sinape niya kaya din siya nadamay. Kaya tatlo sila yung bali panlima yung bisita tsaka si Sir Albert. Ilan sa mga biktima ang malubhang nasugatan dahil sa insidente, ang mabilis na isinugod sa ospital. Kasi yung bata ang pinakamalapit sa kalang kaya siya yung pinakagrabing tama. Kaya sila mama yung sa mukha. Ano yung tinanong ni ate? Ano yung tinanong ni ate? Ayun nga, yung meron yung tama niya sa mukha, buong mukha, tsaka yung mga kamay niya. Tapos sa tiyan niya, meron din siya malaki. Sa mga daddy niya, yung mga paa niya, sunog din. Yung kapatid ko naman, sa braso siya, tsaka yung buong likod. Yung isa ko namang kapatid na 13 years old, siya yung pinakamaraming tama kasi yung buong katawan niya, tapos yung dito sa braso niya, sa paa. Karaniwan nang ginagamit ang portable gas stove sa mga karinderya, street vendors at outdoor cooking. Ngunit ayon sa mga eksperto, may dahilan kung bakit hindi ito dapat ginagamit sa loob ng bahay. Kaya sa mga disenyo natin sa restaurant, di ba, mapapansin natin na sa labas talaga yung mga malalaking LPG na parte ng sabihin natin kitchen nila, pero ang travel po ng LPG papunta sa loob through a piping system. So pero ang talagang mga tangke nasa labasan kasi talagang ang disenyo yan ay properly ventilated dapat. Delikado ang paggamit ng portable gas stove sa loob ng bahay, lalo na kapag nagkaroon ng singaw. Isa pa, dahil yung burner niya naka-attach mismo sa tangke. No? So kung medyo may kabigatan yung niluluto natin, yung mismong burner nagkakaroon ng malakas na puwersa doon sa directly na sa tangke. So maaari siyang gumalaw-galaw doon
o kahit ginagalaw-galaw natin yung mga niluluto natin, maaari rin siya maapektuhan na magkaroon ng leak, no? So isa pa, pag pinasok natin yung burner, di ba? Talagang normal yun, nagkakaroon ng leak. So normal siya, no? Yung part of mekanismo niya pag saksak ng burner, kasi parang i-inject niya yung bearing doon sa loob, may talagang lalabas na doon na LPG, yung liquid ay may highly volatile nga, mag-turn into vapor agad. Once kung open pa halimbawa yung burner natin, so tuloy-tuloy yung pag-open. Tuloy-tuloy yung pag-leak. Pag gumamit ng ganyan, no, make sure talaga sa properly ventilated area, no, tulad ng mga kusina natin na may exhaust fan, na may mga proper ventilation, hindi siya isang confined spaces, no? Kasi yun nga, parang walang pinagkaiba yan sa pulbura na pampaputok, 'di ba? Pag ang pulbura ay naka-loose lang siya, kahit sindihan mo siya, apoy lang siya. Pero pag once kahit konting pulbura ay inipon mo siya, naging confined siya, ay pwede siyang explode, no? So, yun po yung ganun din sa LPG, no? Pag once confined siya, pag sumabog yan, talagang napakadelikado. Ang LPG o liquefied petroleum gas ay liquid kapag nasa tangke. Ngunit kapag nailabas ito sa hangin, nagiging gas at vapor ito at ayon sa mga eksperto. Dahil sa expansion niya, yung kung ilan man ang capacity ng super kalan ang gamit nila, so it times 270 mo into vapor, no, para siyang nag-multiply doon ng 270 times at present siya sa confined space. So, ang initial investigation doon, may neighboring or may kalapit, no, same room, may kalapit doon na isa pang burner, may apoy, may open flame, no? So yung open flame na yon ay yun yung nag-trigger ng ignition din na naging explosion. Ang maliit na leak mula sa tangke ay maaaring maging napakalaking volume ng gas sa hangin. At dahil mas mabigat ito kaysa hangin, bumababa ito at naiipon sa mga mabababang bahagi ng bahay. Kapag naipon ito sa isang confined space, kailangan na lamang ng isang spark o apoy. At posibleng ito ang nagdulot ng pagsabog sa insidente sa Navotas. Pinaniniwalaang may open flame malapit sa lugar kung saan nagkaroon ng LPG leak. Maaring mula ito sa nakasinding stove o ibang pinanggagalingan ng apoy. Ang electric fan na ginagamit para pasingawin ang gas ay maaari ring maging sanhi ng spark kapag binuksan ang switch. Kaya kapag may naaamoy na matapang na amoy ng LPG, napakahalaga ng tamang aksyon. Sa natural na anyo nito, ang LPG ay walang amoy. Ngunit nilalagyan ito ng kemikal na tinatawag na ethyl mercaptan. Ito ang nagbibigay ng matapang at masangsang na amoy upang madaling malaman ng mga tao kung may gas leak. Ang amoy na ito ay isang babala, isang signal na kailangang kumilos agad upang maiwasan ang aksidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilang mahalagang paalaala sa paggamit ng LPG at portable gas stove. Kaya pag ganyan, no, halimbawa may naamoy tayong masangsang na amoy, i-properly ventilate natin para ma-dissipate yung LPG fumes sa atmosphere. Huwag gamitan ng mga appliance para hindi mag-trigger yung ignition sa on or off ng mga nasabing appliance, or yung ilaw kung nakasindi na, hayaan na nakasindi, or nakailaw na, hayaan na nakailaw. Kung naka-off naman, huwag nang i-turn on. No, ganun din kung naka-turn on na, wag nang i-turn off kasi yung ignition kasi ng mga switch ay pwedeng mag-cause ng ignition yan, no, at pwede siyang mag-trigger sa explosion. Isang simpleng kagamitan sa pagluluto ang naging dahilan ng isang mapanganib na pagsabog sa Navotas. Pero sa tamang kaalaman at wastong paggamit ng mga kagamitan, may iwasan ng trahedyang maaaring sumira sa buhay at tahanan ng isang pamilya. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Ang naipakita po ng mga tips
at mga paalaala ng Bureau of Fire Protection para tayo ay maging ligtas at makaiwas po sa insidente ng sunog. Sana po ay maalala natin at lagi nating tatandaan para tayo po ay maging ligtas. Siyempre, yung nangyaring sunog po dyan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, malungkot na pangyayari po yan. Pero sana'y maging aral sa atin sa iba't ibang lugar sa ating bansa na tayo po ay maging responsable, tayo ay maging maalalahanin sa ating mga bahay, sa iiwanan nating niluluto, sa iba't ibang mga pag-aalaga natin sa ating mga anak kung sila po ay naglalaro ng apoy, maalagaan natin na huwag po nilang gagawin ito upang maging ligtas ang ating mga bahay. At hindi lang yon, pati po yung ating mga kapitbahay kasi ang sunog po walang pinipili yan. Pag nangyari ang sunog, pwedeng marami ang madamay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.